Breakthrough, hope that endures. Yan po ang ating theme for the month of November. At pag-uusapan po natin ng Romans chapter 15, verse 13. A hope that grows. Pwede po natin i-flash sa screen. A hope that grows. Ang sabi po ng Romans chapter 15, verse 13, doon sa King James Version, ang sabi po dyan, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Sa ang salita ng Diyos version, or tama, ang salita ng Diyos, ASND, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So yung pong pag-asa, ang ating pong tema sa buong buwan ng November, at gusto po natin itong i-dissect. No? Ang pag-asa pong ito, tingnan nga natin yung susunod na slide. What is hope? So ito po ay inaasahan, pag-asang mangyari o gustong mangyari o pinapangarap na mangyari. So yan po ay pag-asa. And it is given by God. Hindi po ito self-generated. No? Number 3, not self-generated. Hindi po siya nagmumula sa atin. No? At ito ay lumalago sa tulong ng banal na Espiritu. It is a divine gift through the Holy Spirit's power. So meron akong tanong, ano ang nauna? Parang chicken and egg, no? Ano ang nauna, yung manok o yung itlog? Ang tanong naman natin, ano ang nauna? Ang hope o ang faith? Kayo po, ano po ang inyong hula? Faith o hope? Alin po ang nauna? Hope. Hope ang nauna. May iba pa bang sagot? Sa tingin nyo, hope ang nauna. Pero ang sagot po ay faith. Faith ang nauna. Okay? Kasi, naunang ginawa ng Diyos yung pagmumulan o pagdadaluyan bago yung kung ano ang dadaloy. Nagets nyo po? Kasi ang pagdadaluyan ng hope ay ng faith ay hope. Kaya naunang ginawa ang faith. So, sa pag-asa at sa pananampalataya, nauna ang pananampalataya. Since tayo ay naging mga anak ng Diyos, simula nung tayo manampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, na buhay o dumating ang pag-asa. At ang pag-asang yan ay galing sa Diyos. Naunong hindi pa ganap yung ating pagtitiwala sa Diyos, mas lamang yung pagdududa natin sa Kanya. Mas lamang yung takot sa mga uncertainties o kawalang katiyakan ng buhay. So, tandaan nyo po ano ang nauna? Faith o hope? Faith. Faith ang nauna. Kasi ito yung nagbukas ng pag-asa. Nagkaroon lang tayo ng tunay na pag-asa nung matuto tayong magtiwala at tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. So ito po palang hope ay dapat ding lumalago. It should be increasing, not decreasing. Now, as you move along in your spiritual life, your hope should be growing, should be increasing. Now, how does the Holy Spirit make our hope grow? Paano ba ito pinapalago ng banal na Espiritu? So, the agent is the Holy Spirit, ano? Sabi, the Holy Spirit's role in developing hope has many sides. Marami pong sides. Sige nga, number 1. Okay.
So number one, the Holy Spirit illuminates the truth of God's Word, which is the foundation of hope. Ang sabi ng John chapter 16 verse 13, Jesus promises, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. By revealing the promises and assurances found in Scripture, the Holy Spirit strengthens the believer's hope. No, pinapatatag ng Holy Spirit yung ating pag-asa. Dahil pinagliliwanag niya sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 15 verse 4, for whatsoever things were written aforetime, yung mga naisulat na, in short, yung mga nasulat na sa Old Testament, at sa ating panahon, nasulat na rin ang New Testament. Now, for whatsoever things were written aforetime, were written for our learning. Nasulat daw ito para sa ating ikatututo. That we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. So, importante ang salita ng Diyos. Mahirap lumago sa pag-asa kung hindi tayo nagbababad sa salita ng ating Panginoon. So, ako, personal experience ko, nung bago po akong Christian, bagong-bago, tapos, wala naman akong Bible na sarili, wala akong Old and New Testament Bible, so ang ginawa ko, pumupunta ako sa library ng school. Doon manghiram ako ng King James Version, kasi yun lang ang Bible na meron doon. Walang NIV, wala nung iba't iba pang version. So yun lang ang meron sa library. So, mga 2 weeks mong hihiramin yon. After 2 weeks, isusoli mo, papapalitan mo na naman ang classification number dahil kailangan palitan. Kailangan lahat ng Bible na hihiram doon. So, mga ilang semester ko rin ginawa. Mga 2 semester na nang hihiram ako doon. At meron akong notebook. So, sinusulat ko sa notebook ko yung mga pinapahayag ng Panginoon. At unti-unti, nakikilala ko ang Lord sa pamamagitan ng Bible na hinihiram ko lang. No? Now, the Holy Spirit indeed enlightened my heart and mind. And He let me know Him, the Holy Spirit, God the Father, and God the Son, or the Lord Jesus Christ, through the Old Testament and the New Testament of the Bible. No, sa loob pala ng 1 taon, pwede mong matapos ang Old and New Testament. Basta consistent ka lang. Now, kung akala mo, kusang loob na magpapahayag ang Diyos sa'yo para makilala mo siya, hindi po. Kailangan pong may effort. Kailangan po nating i-open ang Bible. Kailangan po nating kunin. Ngayon, meron na palang ngayon. Nung araw kasi, wala pang internet, no? Kung meron man, kaunti pa lang siguro yung nakakagamit. So, I'm talking of 40 years ago. So, alam nyo na yung age ko, no? So, ganong katagal na nag-umpisa ako ng reading the Bible. So, nung time na yun, wala pa pong internet, kaya puro sulat. Pero ngayon po meron na. So, at least, pwede nyo po siyang puntahan sa BibleGateway.com. At doon ay mag-aral kayo at makakakita pa kayo ng iba't ibang version. Click lang, no? Merong Tagalog, may English, at napakarami pang lengguwahe. No? Pero tayo kasi ang alam lang natin, English and Tagalog. So, ang BibleGateway.com ay accessible na sa maraming tao. Iba't ibang lahi. So, everyone now has the chance to know the Lord through the Scriptures. At ang sabi, itong mga nasulat na ito ay nasulat para sa ating ikatututo. No? At ikalalago, that through the patience and comfort of the Scriptures, we might have hope.
So doon, lalago ang ating pag-asa. Kaya napuna ko, sabi ko, bakit parang nag-iiba na ako? Dati ang dali-dali mong magduda. Dati walang kapag-asa. Dati ang hirap-hirap paniwalaan ng isang bagay. Pero dahil sa Word of God, nag-uumpisang lumawak ang isip mo at nagkakaroon ka ng pag-asa at pananampalataya na ang mga bagay na hinahangad mong maganap ay tunay ngang nagaganap sapagkat ito na ang iyong pinananampalatayanan. Amen po ba? Sa inyo pong buhay, marami na pong nangyari. Amen? Marami na ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God, marami na pong pinapangyari ang Diyos sa ating buhay. Kung magbibilang po tayo ng himala, alam ko pong tayo ay makakapag-mention. Number 2, ikalawa, paano ba pinapalago ng banal na Espiritu ang ating pag-asa? Sabi, the Holy Spirit acts as a comforter. Comforter. No? Providing solace and encouragement in times of trial. Ang sabi ng Romans 8:26, in the same way, the Holy Spirit helps us in our weakness. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating kahinaan. Now, this assistance is crucial in maintaining hope when faced with life's challenges as the Spirit intercedes and supports believers in their weaknesses. Meron naman talaga tayong mga kahinaan. Tama po ba? Lahat tayo meron. Meron tayo nito. And we really need God to overcome this. Kailangan talaga natin ng banal na Espiritu para tayo maka-overcome ng mga kahinaan na ito. At kadalasan nga, tinetest tayo kapag may mga pagsubok. And always, it's the Holy Spirit who prays for us. Pinagpe-pray tayo ng Holy Spirit. He prays for us to be given the strength at that hour that we need it so that we can overcome. Para mapagtagumpayan natin ang mga ito, ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Yan yung purpose. Kaya iniwan ng Panginoong Hesus ang banal na Espiritu sa kanyang mga disipulo at sa atin. No? Iniwan niya. Kaya imposibleng masabi mong, ayoko na. Suko na ako. I give up. Kapag ang Diyos sumasama sa'yo, kasama mo siya, masabi mo man ito ng temporary o panandalian, makakabalik ka kaagad. Tama ba? Makakabalik tayo kaagad. Napakarami ng pagsubok na pinagdaanan ng bawat isa sa atin, pero nandito ka pa rin. Aren't you glad? The Holy Spirit is interceding for you. Pinagpe-pray tayo ng banal na Espiritu. Yung mga panahon na hindi tayo makapag-pray, hindi natin alam kung ano ang gagawin, that's the time na nakikialam ang banal na Espiritu. Pinapakialaman niya ang ating mga buhay. Amen po ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Isn't it great that the third person of the Triune God is praying for us? Amen? Palakpakan natin ang banal na Espiritu. Praise God. Hindi po siya ganong napupuna. Madalas kasi natin pag-aralan ng Ama at ang Anak. Pero minsan lang natin mapagtuunan ng pansin ang Holy Spirit. Siya kasi yung tahimik lang kung gumalaw. Tahimik lang kung mangusap sa atin. No? Pero hindi mo alam, meron siyang ginagawa sa iyong buhay. Amen. Number 3. Ang sabi ng number 3, the transformative work of the Holy Spirit also contributes to the believer's hope. In Romans chapter 5, verse 5, ang sabi ni Paul, and hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts through the Holy Spirit whom He has given us. So merong indwelling presence ang Holy Spirit sa atin
na nagre-renew ng ating pag-asa. Amen? Siya yung nagpapalago, nagpapalakas ng ating pag-asa. Sabi, transformative work. Merong transformation. Merong pagbabagong ginagawa ang Diyos sa ating kaloob-looban. And if you are conscious, you will know. You will know that God is moving. That God is changing you from glory to glory. Mayroon siyang ginagawa sa kaloob-looban mo, binabago tayo ng Holy Spirit as we obey. At nagbibigay yan ng pag-asa na hindi kayang gibain ng kahit na ano. Kahit anong dumating, financial na problema, problema sa husgado, problema sa pamilya, problema sa maybe mental health, no, nagkakaroon ng problema tayo sa ating pag-iisip, yung parang nade-depress tayo. Maraming klase ng problema. No, nawalan ka ng ganito, o nawalan ka ng mahal sa buhay, napakahirap bumangon. Whatever types and kinds of problems, hindi ka kayang gibain ito. So ilan na po ang pinagdaanan ninyo? Bilangin po natin. Napakarami na kung magbibilang tayo. No, let's calculate, let's compute. Sa isang taon, nakakailang problema ba tayo? No. O sige, sa isang linggo na lang. Nakakailang problema ba tayo? O isang buwan? O 6 na buwan? O isang buong taon? Pero ayan ka pa rin, nakatayo ka pa rin. Di ba? Magugulat ka na lang. So that is the transformative work of the Holy Spirit. Yung pag-asa na binibigay ng banal na Espiritu ang nagpapatibay sa'yo. Pinapatibay ka nito. Now, ang goal ni Satanas ay mabawi tayo sa kamay ng ating Panginoon. Mabawi ka. Pero ang goal naman ng Diyos ay tumapang ka, tumibay ka, tumatag ka. So kaya pinababayaan ng Diyos na dumadaan ka doon. Hinahayaan niya. Kasi habang gusto ni Satan na mawala ka sa kamay ng Diyos, lalo ka namang kumakapit. Kaya hindi mo na malayan, tumatag ka na. Tumatatag ka pala. Amen? So, that's the work of the Holy Spirit in our lives. Nakakatuwa. Kasi nakailang taon ka na sa Panginoon, hindi mo na malayan, tumaas na ang antas ng iyong pag-asa at ng pananampalataya. And the last, number 4. Ang sabi dyan, the Holy Spirit serves as a seal and guarantee of the believer's future inheritance. Meron kang mamanahin sa ating Panginoon, providing a steadfast hope that transcends temporal uncertainties. Ang sabi ng Ephesians 1:13-14, and in Him, having heard and believed the word of truth, the gospel of your salvation, you were sealed with the promised Holy Spirit, who is the pledge of our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Alam niyo po ba yung redemption centers, yung mga sanglaan? O sino dito nagsasanla? Ng mga alahas, ng titulo, ng ORCR. Kasi yun yung mga naisasanla ngayon no? Now, pag nagsangla ka, syempre kailangang i-redeem mo.
Amen? So tayo, naisanla ang ating mga kaluluwa kay Satanas eh. At kinailangan ni Jesus na bumaba sa lupa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay tubusin. So yan ang ng redemption. Tubusin, bawiin, ng may karampatang halaga. So the Lord Jesus Christ paid for our sins. Bayad niya. Pero, hindi pa naman niya tayo immediately dinala sa langit. Di ba? Hindi naman tayo kaagad namatay. O, doon din tayo papunta. Pero, bago mangyari yon, binigyan niya tayo ng seal and guarantee of this future inheritance. And that is the seal of the Holy Spirit. You were sealed by the Holy Spirit. You were guaranteed by the Holy Spirit. So, nung narinig mo yung Word of God, naniwala ka, nanampalataya ka, dyan sa Gospel of Salvation, sinil ka raw ng promised Holy Spirit na siyang pledge ng ating inheritance hanggang sa ang pagtubos doon sa mga pag-aari ng Diyos ay ikapuri ng kanyang pangalan. No, it will come. Darating yon. So we were sealed by the Holy Spirit even if we are not yet in heaven. That is the guarantee that no one can take away that salvation from you. For as long as hindi tayo bumibitaw sa Kanya. Okay? Kasi pag tayo mismo ang bumitaw, that's the time, binibitawan mo rin yung, ginigive up mo yung seal o yung guarantee. So tayo lang. Tayo lang ang may kakayahan. Tayo lang ang pwedeng sisihin kapag nawala yung seal or guarantee ng Holy Spirit. And other than that, not even Satan can take it away from us. Hindi niya ito kayang kunin o bawiin sa atin. So, sabihin mo, I am sealed. I am sealed by the Holy Spirit. Okay, sealed tayo. Kaya, walang pwedeng kumuha niyan. Walang pwedeng mag-angkin yan, kundi tayo lamang. And this is our greatest hope. Amen? This is our greatest hope. Magkabale-balentong man ang mundo, ang buong galaxy, dumating man ang iba't ibang delubyo sa lupa. If you are sealed by the Holy Spirit, no one and nothing can take it away from you. So that is something na dapat natatandaan natin. Lalo na kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, o merong pagsubok sa pananampalataya mo, dapat naaalala natin ito. Kasi nga, we were sealed by the Holy Spirit. Ikaw ang pinaka-secure na tao. Naisip mo ba yon? Ang daming mga artista, ang gaganda, ang gagwapo, pero may insecurity pa rin. 'Di ba? Ang daming mayayaman. No. Lalo na yung mga congressman, no. Pero may mga anxiety, may mga insecurity. Kailangan ilagay sa iba't ibang bangko yung mga pera nila para pagka hindi mabawi sa kanila. No, nakakalat ang mga pera sa iba't ibang foreign banks. Ano pa? Ano pang pwedeng meron ng tao pero hindi niya mapanghawakan? No? Huwari, ang lusog-lusog. Bukas makalawa, may sakit. May cancer pala. So, hindi mo siya mabanghawakan. But the Holy Spirit is our guarantee. He is our seal. So we can have this permanent hope in God. Permanente. Hindi yung bukas makalawa, wala.
Bukas makalawa, andyan. Bukas makalawa, wala. Your hope must be increasing. Dapat ito ay tumataas. Lalo na kapag tayo ay may pinagdaraanan. That's the time that your hope should be going up. Amen? That's the time that your hope should be going up and not going down. So let me conclude. Tapos na po ako. Ito ang tanong, lumalago ba ang pag-asa mo? Papataas ba ito? Kasi dapat papataas talaga at hindi pababa as you grow in your relationship with God. So examine yourself. Examine our spiritual life. Examine our spiritual growth. Papataas ba? O minsan bumababa? So our hope should be increasing and all the more that we should praise Him. Lalo kang may dahilan para purihin siya. Hindi ka dapat huminto sa pagpupuri sa Kanya. Imagine we've been helped throughout the years and we're still here getting to know Him for who He is. Being used by Him in His ministry. Binigay niya tayo ng capacity na magamit niya sa Kanyang iglesia. At kung wala pa, maybe you are aspiring to be used by God. Na marami pong ministry ang Panginoon. The ministry of prayer, the ministry in worship, the ministry in the arts, the ministry in help, the ministry in giving, the ministry in counseling. Marami pong ministry. In being blessed with a life that is so full of joy and peace in the midst of a noisy and chaotic world. Imagine ikaw lang yan. Yung mga katabi mo doon sa kapitbahay mo, ilan sa kanila ang nag-aalala araw-araw. Pero ikaw kahit magulo ang mundo, payapa ka. No, walang pag-aalala na nakakatigatig sa'yo. Because your hope is going up and your hope is increasing. So God is really worth it all. Karapat dapat talaga natin siyang masamba at maparangalan sapagkat marami na po siyang ginawa sa ating mga buhay. Actually, this is the hour to give back to Him all the praise and all the glory sa lahat ng mga natanggap na natin sa Kanya. Amen po ba? So let's all stand. Let's praise Him. Let's praise the Lord our God. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparindig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Nagliwanag
ka, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Yes, Lord, you've been there all along. Napakarami mo na pong ginawa sa aming mga buhay. Yung iba nga po hindi namin napansin. Natapos na pala. Nakalampas na pala kami, Panginoon. Hindi pa namin napansin. At hindi ka namin napasalamatan. Church, this is the time to thank the Lord our God sa papalagong pag-asa na naranasan natin, sa lumalagong pag-asa na meron tayo. Pinalampas tayo ng Panginoon sa mga pagsubok at napakarami ng pagtatagumpay ang naranasan natin. Alalahanin natin ang mga yon. Let's gather our thoughts and thank the Lord our God. Lord, salamat, salamat sa mga pagkakataon na kami ay pinagtagumpay mo. Salamat sa mga provision, sa mga kakulangan na pinagkaloob mo, Panginoon. Sa mga panahon na walang-wala kami, ikaw ay pumasok at nakialam. At kami ay nagkaroon, nakalampas kami sa financial difficulty. Lord, marami pong salamat at sa mga kasalukuyang pagpapala na ine-enjoy namin, O Diyos. Marami pong salamat. At maging sa mga paparating pang mga pagpapala, maraming pong salamat, Panginoon. Lord, sa mga problema, mga suliranin na natapos na, nasolusyonan na, nabigyan mo na ng solusyon, nalampasan na namin. Marami pong salamat, O Diyos. Maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Maging sa mga problema sa pamilya na nalampasan namin, Panginoon. Lord, salamat sa katugunan, sa mga problema sa pamilya, sa aming magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga anak, sa aming mga lolo't lola, maging sa aming mga kapitbahay. Salamat sa panghihimasok mo, Lord, dahil ikaw ang nakialam, ikaw ang nag-ayos. Tinulungan mo kaming maayos ang mga ito, Panginoon. Lord, thank you. Thank you so much. You are so good. You are so good. Hallelujah. Yes, Lord, maging sa kung meron man na mga problema sa husgado na amin pong nalampasan, sa amin pong mga claims na amin pong natanggap, at sa mga miracles, sa mga milagro na amin pong natanggap, maraming pong salamat, Panginoon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Palakpakan natin ang Lord. Yes, salamat sa iyong kagandahang loob. Hallelujah. Shall we continue to praise the Lord our God? Hallelujah. Yes. Let's continue to sing the song. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, di magbabago, di magbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandi
Lord. You are worthy. You are worthy. Receive all the highest praise, the highest worship, the highest glory, the highest honor. In the name of our Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, this we pray. Amen and amen. God bless you. Praise